Praise the Lord. To God be the glory. Welcome once again to this episode of the Apostles' Take. And this time, we are going to continue with our series on spiritual friendly fire. And thank you for those of you who have sent your personal messages to us saying that you have profited much from our first part. At ngayon po, ay darako tayo sa second part ng paksa na ito ng spiritual friendly fire. Ang ating pong pinag-uusapan ay itong patungkol sa tinatawag nilang phenomenon na church hurt. Bagamat ito ay nangyayari na sa banal na kasulatan, pero sa ating panahon lang ito nabibigyan ng ganitong pagsasalarawan. And it is something that we do recognize, subalit nabanggit ko sa inyo that the term church hurt is something that I personally do not fully agree with because hindi naman talaga ang buong iglesia, ang buong kalipunan ang nakakasakit sa ating personal na mga buhay at pananampalataya, kundi ang iilan lang. Anyway, sa ating pag-aaral ngayon ng paksa na ito, I am glad to welcome here for the first time in our podcast two very wonderful resource people. They are our co-workers in the Lord. First, on my right is Presbyter Ruben Ventura. Good evening to you, Presbyter Ruben. Good evening po, Apostle, at good evening po sa lahat ng ating mga taga-panood sa oras na ito sa Apostles' Take. Thank you. Presbyter Ruben is the advisor of the International Adult Department of the PMCC Fort Watch. And also, for the first time here at Apostles' Take, joining me is another resource person, none other than Pastor Abby Ferriol Pascual. She is the advisor of the International Youth Department. Welcome, Pastor Abby, to Apostles' Good evening Take. po, Apostle, and thank you for having me. Yes, I am looking forward to a wonderful and meaningful discussion Praise about God. this. And the reason I invited both of you in this podcast is because both of you represent a very big segment of our church demographics or population. Ikaw sa mga Sa ICAD po, International Church Adult yes, sa Department. mga adult departments, si Pastor Abby sa mga kabataan. And like what I said last time, this is something that all of us have already experienced one way or the other. Amen. Na hindi lang naman kapwa magkakapanampalataya ang nagkakasakitan, nagkakasamaan ng loob, kundi gayon din miyembro sa manggagawa at manggagawa sa miyembro. At ngayon po ay ating titingnan papaano natin mako-cope. How can we be able to cope? How can we be able to manage this real and painful reality of church hurt or spiritual friendly fire? But before we discuss the practical guidelines, I just want everyone to know that in the PMCC Fort Watch, we subscribe to the entirety of the Bible as the final judge and arbiter Amen. of faith and morals. Ang ibig sabihin nun, na ang ating moralidad, ang ating gawi, ang ating kilos, kaisipan, paraan ng pangdama ay ating ibinabatay sa banal na kasulatan. Amen. Opo. Sapagkat ang banal na kasulatan ay sapat Amen. na makapagturo at makapagsanay sa tao ng Diyos sa pamumuhay na matuwid. Amen. So, ito po ang ating fundamental conviction. And from this conviction and from this understanding, we have formulated 4 important but practical ways on how we can be able to cope with spiritual friendly fire. The first one is
see the people the way God sees them. See the people the way God sees them. In the book of James, chapter 3, in verse 9 and 10, dito makikita natin na ito talaga ang paraan ng Diyos para mabawasan o kung hindi man ay lubusang mawala Amen. yang ating mga tendencies na manakit Opo. sa gawa o sa pananalita ng ibang mga mananampalataya. Let me read it. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Amen. So we can see from these instructions of Apostle James Opo. that there is no space, there is no reason for us to slander and to mock and to literally downgrade someone, especially if that is a fellow Christian. Kasi ang sabi ni Santiago, lahat tayo ay nilikha Amen. sa larawan ng ating Panginoon. Kaya ang paghamak sa tao ay paghamak sa Diyos na kung saan na lumikha sa Kanya. Amen. Kaya ho, ang gusto ng salita ng Diyos, gaya po nung talatang binasa ninyo, na ang atin hong pagtingin sa mga tao, pagkatingnan din natin sila na gaya ng pagtingin ng Diyos, hindi ho tayo makapagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa, hindi ho tayo makagagawa ng hindi nakalulugod sa ating kapwa. Yes. Amen. Also, Apostle, if we see people the way God sees us, we will be more compassionate to our fellow Amen. believers. And coming from a place of love, may intindihan natin, baka yung ibang tao na nakasakit sa atin, maybe they're going through something. Maybe they're also hurt. That's why they were able to hurt us. Maybe also they were going through some rough times in their lives na kung hindi natin alam, as bilang tao ay talagang magagalit tayo, gusto nating gumante. But dahil nga po nakikita natin kung paano sila makita ng Panginoon, makikita natin ang awa sa kanila, pag-ibig, I pag-unawa. agree with that. That's the reason that in God's True Church, in the PMCC Fourth Watch, there is no place for second-class membership or citizenship. There is no favoritism. Amen. And there is no deifying of members or even leaders. Yes. And in terms of culture, we do not subscribe to racism. Ang racism kasi, yung isang lahi ay mas mataas kaysa doon sa isang lahi. And you know, the PMCC Fourth Watch is a global church already. And so we have so many different people from different ethnicity and races, and we see each other on equal terms. No one is above the other, and no one should lower himself because of others, you know, cultural makeup. Amen. Kaya doon pumapasok yung xenophobia. Na sa xenophobia, fear of the strangers. And doon pumapasok yung sa Pilipinas na colonial mentality. Na kapag ka iyon ay taga-ibang bayan, taga-ibang bansa, Westerner particularly, parang sila ay laging mas mataas sa atin. Bagamat hindi naman talaga sila nagmamataas. It is Palagay just ho natin, mas superior sila. tama. Yun ang ipinapalagay natin na sila ay mas superior. And we need to understand this, that oftentimes we hurt others because we see them less than us. Kaya nabanggit ko yung paricycle eh. Yes. We should not have any holier than thou attitude in the church. Eh. Dahil isa po yun sa nakasasakit sa atin hong mga kapatid o sa ibang tao, yung ganun hong attitude. Just imagine if all of us could really do it. I know, you know, it's easier said than done because in our
weaknesses, in our carnality. Sometimes we see people less than less than how God wants us to see them. Itinuturing natin silang parang source of our irritation. We see them as our enemies. We see them as good for nothing. Kumbaga, malupit ang ating pananaw minsan sa ating mga kapwa, mga kapatid. Lalong-lalo na if they are the people who have offended us. Parang tinatatakan natin sila. We put a stigma on them na ito talaga itim ang itim ang gilagid dito, sabi nila. Ang ano yan, yung kanyang Ikaw ng bito. Likaw ng bituka. ay talagang ibang klase eh. But so it takes a lot of submission Amen. to the mind of Christ and to the heart of Christ for us to be able to see people for who they really are before God. Amen. Kaya meron hong chance kung ganun ho ang pagtingin natin, kahit sila'y nagkamali sa atin, kung titignan natin sila gaya ng pagtingin ng Diyos, meron hong pagkakataon matututo ho tayong magbigay ng ating pagpapatawad sa kanila. Pero Apostle, titingnan natin bilang tao, napakahirap po yun. Yes. To have that kind of headspace na titingnan kita beyond what you did to me, beyond your weaknesses. Ang hirap bilang tao. Pero gaya po ng sinabi nyo, kailangan natin, we have to have the mind of Christ in us. That's why it takes a lot of submission Opo. and yieldedness Amen. to the teachings of the scriptures. Kasi minsan we pay lip service to the Bible. Sabi natin na, the Bible is the final judge and arbiter of faith and morals. Parang ating kino-confine lang ang Bible na final judge sa doctrine. Opo. Kaya sa mga public discourse and debate, ang pinagbabatayan lang ay ang Biblia. Pero pagdating na sa pag-uugali, marami ng referensya. Marami ng referensya, marami ng mga sources. May mga sources, may mga philosophical ideas, mayroong mga social customs and norms that are intrinsically, against the scriptures. Pagka iyon ang pagbabatayan mo, there's gonna be a lot of tension and conflict in the church, right? So it is really important that we submit to what the Bible says, because the Bible is the Word of God. Amen. And the Bible is the best place for us to know who we are Amen. and how we should treat others. Amen. Apostle, if we can do that, I think it speaks of yourself more than the other. That you are already spiritually mature to kind of kalimutan yung mga ginawa sa'yo at Yes. tingnan siya na may pag-ibig. Yes. Parang nagsasabi yun na ikaw ay spiritually mature kesa sa nakagawa sa'yo. Parang sa atin, kailangan po natin ng maturity sa pananampalataya para magawa po yun. Yeah, I agree with that. And speaking of spiritual maturity, it leads us now to the second point. And the second point is learn to forgive as the Lord forgives us. Learn to forgive as the Lord forgives us. I'm just referencing on what you said a while ago, na ang sabi kasi sa Galatians 6:1, that those who are spiritual, those who are godly, should restore those who have sinned. Let's read that verse. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. In the spirit of gentleness. Keep watch yourself, lest you too be tempted. So here in the scriptures, the Apostle Paul identifies the ability of the godly Amen. as the key
to restore someone caught in sin as the best gauge of one's godliness. Amen. So, kailangan talaga natin na magpatawad. Amen. Again, Amen. diyan na naman like siguro many eyes are rolling. Yes. Dahil forgiveness, again, is easier said than done. Amen. Actually, Apostle, among the generation, the Z's and the Y's, forgiveness is not very famous. Because for them, may instance na nangyari sa'yo, that's already toxic. Just like in every relationship in their lives, kapag sa parents mo, nagkaganito, toxic, iwanan mo. Pag sa friendship, may ganito, toxic, iwanan mo. So parang sa mga kabataan ngayon, yan po ang, if you forgive and forgive, you are in a toxic relationship. And the problem is they see forgiveness as some kind of a cultural aberration. That it is a weakness of some kind. Na parang ito ay you're putting yourself in a disadvantage. Pag ikaw ay nagpatawad, parang mangmang ka, parang bobo ka. Ba't mo, Parang napakahina mo naman. O parang mahina ang personality mo. But the Bible teaches us that forgiveness is something that is godly. And I would even say this, and this is not something original. I have heard this from many other Christian authors, that it takes more courage, it takes more strength to forgive Yes. than to ask for an apology. So, yes, we must forgive, but not the way the world forgives. Amen. Kasi iba magpatawad ng sanglibutan eh. Ano ba yung salita nila dyan sa pagpapatawad? Pinapatawad na kita pero hindi ko malilimutan yung ginawa mo. Oo, Parang yan. ganun, no? Forgive but never forget. forget. Parang sounds practical, but it is actually unscriptural. Because if we are gonna forgive the way God forgives, and it says so, let's read that in Colossians in chapter 3 in verse 13. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So, forgiveness should be done, but not according to how we interpret it in our limited understanding and in our limited capacity. We must forgive the way God forgives us. Amen. And the way God forgives is quite extraordinary. Yes. Amen. In the book of Corinthians, we read in chapter 13 in verse 5. I just want to say this verse kasi yung sabi nga mo kanina natin na ang paraan ng pagpapatawad ng mga tao, I will forgive you, but I'm not gonna forget what you have done to me. It says there, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Kaya kung ang Diyos ay magpatawad, sabi kung papaano, just as how the east is far from the west, the Lord has separated our sins. And He has already buried our sins in the depths of the ocean. Yes. Kaya ang pagpapatawad ng Diyos ay absolute. Amen. He will not judge us. He will not treat us according to what our sin deserves. Amen. Malaki pa ang dapat nating ilago Amen. sa bahagi na ito ng ating spiritual formation. Because this is where so much hurt Yes. is being made. When people want eye for an eye, tooth for a tooth kind of approach, parang walang gusto magpatawad eh. Subalit, bilang mga mananampalataya at mga Kristiyano, ito ang ating dapat matutunan. Amen. We must learn. Yes. Kaya you cannot,
be able to achieve it overnight. It's a process. It takes time for us to be able to really forgive and once again receive people Amen. as they are meant to be received by the Lord. Pero actually, Apostle, forgiving is very liberating. Even if there's no apologies given to you, forgiving is kind of letting go of your hurt, letting go of your anger, True. letting yourself go of the situation that hurts you time and time again. Napaka-liberating po nito, and it's also a way for us to heal yung ating yung kalimutan na natin, because it will consume us. Our anger, Yes. our hurt will consume us every day, at it would bring us stress, Exactly. unnecessary health issues. Yeah. So napakaganda pong i-practice ng forgiveness. Although it's, sabi nyo nga po, it's easier said than done. Oo. But it is very good to practice po as a Christian. That's why we need a lot of grace of the Lord. Amen. And forgiveness leaves room for God's justice to happen. Kumbaga, ipapasa Diyos mo na lang na Diyos na ang bahala na ipaghiganti ka. Especially if the one who has wronged you, the one who has offended you is unrepentant and he is not accepting his mistakes and his errors, ipapasa Diyos mo na lang. Kumbaga, Panginoon, nakita mo ang ginawa sa akin, bahala ka na. Pero siya ay pinapatawad ko, and as a result, you detoxify yourself Amen. from the negative set of emotions and mentalities that happen in a person. Yeah. Regarding po, Apostle, dun sa learn to forgive as the Lord forgive us, tinatanong ng marami, hanggang saan tayo magpapatawad? Gaano kabigat ang kasalanan na pwede nating patawarin na nagawa ng na-offend o yung offender sa atin? Alam mo, yung tanong na yan, minsan ay itinanong na sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, you must forgive 70 times Wow. 7. And it is not meant to be taken literally, but it is meant to be taken figuratively. It means we must forgive more and more and more rather than holding a grudge against someone. Let's actually read that verse that we should forgive 70 times 7. Kaya nung sinagot ng Panginoon yon, ang sabi ng mga disipulo, Panginoon, bigyan mo kami ng biyaya na magawa natin yon. Let's read that in the book of Matthew in chapter 18 in 21. Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me? And I forgive him as many as 7 times. In other translations of the Bible, or here in ESB, it says, I do not say to you 7 times, but 77 times. Meaning, if you are given the option to judge and to forgive, always choose to forgive. And keep forgiving, and keep forgiving, and keep forgiving, and keep forgiving. Yun nga, we should forgive the way the Lord forgives us. In Matthew 18:21 and 22, Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me? And I forgive him as many as 7 times. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Yes. What Jesus meant by that is we need to have this abundant supply Amen. of being forgiving and being compassionate. The Americans, ang tawag nila dyan, be the bigger man. Be the bigger man. Huwag kang bababa sa level nila. You should not stoop down to their level. Naalala ko yung sabi ng dating First Lady Michelle Obama, that if they go low, go high. It has the idea
na you will not go down to their level, kundi matuto kang magpatawad. Again, it brings us to the teaching of Christ that when we forgive, we must be more forgiving. Yes. And that is, both of you are pastors. Kasi hindi lang naman pastors ang nakaka-commit ng church hurt. Even members ay nakaka-commit ng church hurt. At yun ang katotohanan na maraming miyembro ang hindi nagkakaroon ng kamalayan na akala nila yung manggagawa lagi ay nakakasakit. Gayong maraming mga miyembro nakakasakit sa manggagawa. So, how would you respond to that with regards to the teaching of Christ? Bilang pastor, hindi ho natin maitatanggi na from time to time ang mga members po natin ay nagkukulang, nagkakamali po sila, hindi nila nagagawa din ang kalooban ng Panginoon. Ang totoo nga po, ang pastor ay nag-iisa lang, ang member ay madami. So, maganda yung ma-practice po natin yung sinasabi po ninyo at yan yung lagi naming naririnig na itinuturo ninyo na anumang kasalanan ng ating mga members, yung mga pagkukulang nila, hindi natin kailangang ipagdikdikan sa kanila yon, kundi iabot lagi natin yung pagpapatawad gaya ng ginagawa ng Panginoong Hesus. You know, this is something that if we expect members to be forgiving, I believe pastors should exercise more liberality Amen. in looking past the mistakes and shortcomings. Kaya ang isa sa mga palatandaan o isa sa mga katangian ng pastor ay hindi mapang-away. Hindi siya mahilig sa away. He must not be quarrelsome. Yes. Dahil kailangan meron siyang puso ng mahal na Panginoon. Amen. Magkaroon siya ng puso na gaya ng sa Panginoon. Magkaroon siya ng damdamin na para sa Panginoon. Because ang kapangyarihan ng pastor ay napakalakas. Amen. At kapag iyan ay gagamitin sa bagay na mali, ang tawag nila dyan ay bully pulpit. Bully pulpit. That sometimes pastors unconsciously commit this kind of mistake and they transform that holy piece of ground called the pulpit into a space for downgrading others and mocking the members and bullying members. That's why, Apostle, we can also say hurt pastors, hurt others, Yeah. hurt their members. So, kaya nga bang sabi ng Bible, kung gusto nating pakinabangan ng salita ng Panginoon, mahalin natin ang mga namiminuno sa atin. Pasayahin natin sila, wag natin silang bigyan ng problema, no po, para maging kapakinabangan po sa atin Yes. yung kanilang Yes. pulpit ministry. Yes. And this is something that is constantly taught Amen. in the scriptures. And itong ating podcast na ito, this is a very open, very honest, and very authentic take Amen. of this all too common mistakes of both pastors and members alike. Kumbaga, we cannot treat this as an elephant in the room. Kumbaga, ito'y nangyayari Yes. True. na ang manggagawa nakakasakit at ang mga membro ay nananakit din sa manggagawa at sa kanilang kapwa membro. Yes. This is the reason why we must always go back to the scriptures. Amen. Why we must always follow the example of Christ as Christ is followed by our leaders. So we must forgive. And how often we should forgive? As long as the Lord is dictating us to forgive. So in this particular episode, we have learned about these two important ways to cope with church hurt. Number one, we see people the way God sees them, and we must forgive the way God forgives us. The best way for us to not to be ruined, but to be made, to be strengthened, and to be made whole is when we follow
the scriptures as they are the very words of the Lord. Think again that forgiveness is actually power to liberate ourselves from anything that could ruin us. It is cleansing, or as they say, cathartic. It cleanses us, detoxifies us from these poisonous minds and emotions. Yan ang ating hanapin, yung pagpapatawad. And let us overhaul the way we see others, and let us stop looking others as an enemy, as someone who is some kind of a person who's out to get us. See people the way God sees them. I hope you have been blessed in these first 2 points of this podcast, and I will see you again next time for the last 2 points of this part 2 of how to cope with church hurt. And joining me again next time is none other than Pastor Abby and Pastor Ruben. Until next time, thank you for joining me in this episode of the Apostles' Take. God bless you all.